kung may crush ka, di ba? Kung may crush ka tapos nahihiya ka, ang gagawin mo, kukuha ka ng conduit or ng middleman. Sasabihin mo sa middleman na, uy, bigay mo sa kanya pero wag mong sasabihin na galing sa akin. Ganon. So, ikaw, tigilan nyo na yung pagkukunwari. You actively participated. Kayo ang nagbigay. Kayo ang nagbigay ng way. The best way. Diba? O ganito na lang. Parang ganito yan eh. ICC. Gusto na namin mawala si Digong dito sa eksena. Okay? Pero ganito gawin natin kasi baka baka masama sa panlasa kung talagang actively kaming lalabas na ipakukulong namin si Digong. Ganon. Kaya, sabi ng gobyerno ni Bongbong, i-execute namin ng warrant, pero padaanin niyo sa Interpol. Ganon. Diba? Ganon, diba? Oh, ganon ang nangyari. Hindi ba? Kung ano yung sinasabi ni Bongbong, yun din ang nakalagay dito sa ICC document na kaka-release lang kahapon. Na sumusunod lang naman kami sa Interpol. Gago ka ba? Bakit hindi ka susunod? Ikaw nga nag-suggest. Ang gobyerno mo nga ang nag-suggest. Ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nag-suggest sa ICC na padaanin niyo sa Interpol. Ngayon, si Bongbong, sasabihin niya sa nation, nag-request kasi ang Interpol eh. Gag si. Kaya mo tinupad yung request ng Interpol dahil ikaw ang nag-suggest na padaanin sa Interpol, na pag pinadaan sa Interpol, isi-serve ang warrant of arrest. Nag-gets yun na yung plot? Nung hindi pa lumalabas ang document, para siyang twist, di ba? Parang twist sa pelikula. Di ba? Yung parang twist sa pelikula, nung isang araw, ang nakikita pa lang natin statement niya na, hindi, mga kababayan, nag-request kasi ang Interpol. Alam niyo naman, member tayo ng Interpol, kaya kailangan tayong sumunod, otherwise hindi nila tayong pagbibigyan. Biglang may plot twist. Kaya alam niyo, napansin ko kay Bongbong, ang pamilyang ito parating may plot twist. Kaya kung ano sasabihin nila, huwag mo na kayo maniniwala, hintayin niyo muna yung plot twist. Para siyang girl, nanonood ba kayo mga Christopher Nolan films? Yung Inception, Interstellar, yung mga ganyan ba, yung mga ni Chris Nolan, di ba ang hilig ni Christopher Nolan sa plot twist? Parang ganyan ang pelikula ngayon. May plot twist, hindi ba? So, gobyerno mo, Bongbong, ang actively nagsasuggest sa ICC. At ito talaga, interested ako dito sa redacted. Bakit? Kasi kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka daw hindi na nila maaresto si Digong ng ICC. Hindi na, most probably, hindi na nila maaresto kung mangyari yung sa redacted. Ano ba yan? Mawawala ka sa pwesto or wag naman sana, or alam nyo may taning na buhay ni Digong. Pero kung alam nyo na may taning yung buhay ni Digong, tapos pinagmadali ninyo, hindi ba parang mas nakakaloka yun? Yung, ay, malapit na mategi, si hulihin nyo na. Saan yun? Hindi ba? Pero, well, given na ang gobyerno natin ay commander in Coca-Cola, hindi malayong pwede rin yon, hindi ba? Alam niyo naman, ang mga adik, animal,
Pero, i-discuss ko mamaya yung word na animal, ha? Pero baka ang more like, pwede rin na, baka mawala na kasi kami sa pwesto. Kung mawala na kami sa pwesto, hindi yun na maaresto kasi ang papalit yung anak niya. Kung anak niya yung pumalit, paano maaresto? Alam nyo na. Again, February 10 lang po nag-request ng warrant ang ICC. Bakit sila nagmadali? Nagmamadali sila. Madali. Dahil nga, kung mangyari yung nakalagay dito sa redacted, baka daw hindi na maaresto si Digong. Yang redacted na yan ay government communication yan. Yes, boom. Nakikita niyo yung flow, di ba? Nung paragraph. Public statement ng gobyerno, public statement ng gobyerno ni Bongbong, and biglang redacted. Public, private. Hindi ba? Public, private communication ng gobyerno ni Bongbong. So, mga friends, taga Mindanao, mga taga-supporters ni Bongbong, at media, bakit ba gusto niyong niloloko kayo ni Bongbong? Masarap ba? Masarap bang niloloko ni Bongbong? So, si Bongbong Marcos, ang gobyerno po ni Bongbong Marcos, ang nag-suggest sa ICC na ipadaan sa Interpol. Nagets nyo na? Ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nag-suggest sa ICC na padaanin ang warrant sa Interpol. Kaya niya sinunod ang Interpol request na sinasabi niya dahil siya nga ang nag-suggest nun sa ICC. At ito ang nakalagay sa dokumento mismo ng ICC. Yang redacted ang pinakamaganda na makuha. Pero hindi natin makukuha kasi confidential information to eh. Unless na meron tayong mga unless meron tayong mga tao sa ICC or alam nyo na, at yung mga friends natin sa DW. Kung hindi nyo alam yung DW, baka ma-extract nyo yan. Hindi ba? Yung redacted na yan. Ibibigay ko yung number sa mga friends natin sa DW. Ito yung redacted. Ito yung document number. PHL OTP 00015372. So, ito yung bongga, di ba? Kung mangyari yung nasa redacted, baka hindi na natin maaresto si Duterte. Dalawang possibilities lang yan. Mawala si Bongbong sa pwesto. Baka may sinabi yung gobyerno na baka kasi wala na kami sa pwesto eh. Kung wala na kami sa pwesto, hindi na maaresto yung si Digong. Kasi anak niya na yung papalit. Ganon. Or pwede ring, kung yung sabihin, wag na kayong umangat, pwede rin na sabihin nila na may nakita kaming information na baka malapit ng mategi si Digong kasi sa health. So, kung ganon, kung mawala na siya, hindi na maaresto. So, dalawang ano lang yan. Dalawa lang version lang yan kung bakit hindi nila maaresto si Digong. Mawala si Bongbong sa pwesto at ang pumalit na si Sara. Or, si Digong ay mamaalam na. Baka because of health, ganyan. Hindi ba? In both scenarios, we can associate with the commander in Coca-Cola. Naka-Coca-Cola yan. Hindi ba? Ikaw kasi Digong. Alam niyo kung bakit?
Galit talaga ang adik kay Digong. Ganun lang kasimple yun. So, ganyan yan. Okay? Gobyerno ni Bongbong Marcos talaga ang nag-suggest sa ICC na padaanin sa Interpol. Para nga naman, pag nagsalita sila in public, hugas kamay, hindi ba? Pontius Pilate na, Hoy ha, wala kaming kinalaman dyan. Nag-request lang naman ng Interpol. Nandito sa dokumento ng nandito sa dokumento ng ICC, kayo pala nagbigay ng suggestion na yon. Di ba? Hoy ha, mga kababayan, mga kababayan, hindi kami nag-surrender, nag-request lang ang Interpol. Kayo ang nag-suggest sa ICC kung anong gagawin. Ito talaga, excited ako sa redacted eh. Yung mga DW yung mga friends natin sa DW dyan ha, baka mahalungkat nyo to. Ito ang document number. Page LOTP 00015372. Confidential document yan. So, official government communication. Yan, di ba? So, kasi dito, ang urgent request nila nakabase sa sinabi ng gobyerno ng Pilipinas. Noong 2024, noong 2025, and of course, before February 10, 2025. Pero ito redacted, confidential communication yan ng gobyerno. Na sinabi doon is, friends, alam naman nating pareho nating gustong mawala si Digong. Friends in ICC, gusto natin pareho mawala si Digong, ganyan. Gawin nyo na, nandito pa kami sa pwesto kasi baka mawala na kami. Diba? Kasi may namumuong intertropical convergence zones within Philippine area of responsibility. Baka pag nangyari yan, baka mawala na, hindi nyo na maaresto si Digong. Or pwede ring, palagi siguro ito mangyari kasi mas madaling maaresto nila si Digong. Pwede rin siguro kung magkaroon ng gera boom boom. Mas madali kasi maaresto si Digong kung may gera boom boom kasi martial law yun eh. State of emergency yun. Di mas madaling maaresto. Nandun ka pa rin. So malamang dalawa yung dahilan kung bakit pinagmamadali. Either baka malapit ng mategi boom boom si PRRD kasi nga matanda na. Let's just admit it. Baka may nalaman silang ganon. Or baka nangangamba sila na mawala sila sa pwesto, yung sina Bongbong. Siyempre, nagpanik ang ICC kung ano man yung nakalagay sa redacted. Shit, kung mawala na si Bongbong, hindi na natin makukuha yan si Digong kasi anak niya na yung papalit. Or, naku, kung mategi na si Digong, hindi na natin makukuha yan. Wala na tayong pang press release na meron pa palang silbi ang ICC. Ganyan. Kasi friends, ngayon, nanganganib ngayon ang ICC kung may silbi pa siya. Hindi ba? So talagang the stars aligned, the stars of the ICC and Bongbong Marcos aligned. Alam nyo na, yung isa, Bongbong, tanggalin na yan dito si Digong. Ipa-ICC na natin. Yun ang best way kay Digong na tanggalin si Digong. Well, there are two things that Digong want to do. Pwede niyang ininoy si PRRD or let the ICC handle the problem. Ganon. Nagigets ninyo? Ngayon, ni Bongbong, let's ICC handle the problem. Sabihin natin, aarestuhin natin, pero padaanin nila sa Interpol. Ganyan. So ngayon, ano kayo ngayon?